Reverend Monsignor Rolly de la Cruz, Rector ng Manila Cathedral, mga kapatid na pari at diakono, mga religyoso at religyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Simbang gabi na naman, siyam na araw, paglaban upang buuin ang ating panata. Sana kayong mga naririto ngayong unang araw ay magsikap na makumpleto ang siyam na araw. Pansinin natin ang ating karanasan kapag simbang gabi. Madilim pa sa pagising natin. Madilim sa pagtungo natin sa simbahan. Ngunit pagdating sa simbahan, lumulukso ang ating puso dahil sa gitna ng kapanglawan, punong-puno ng liwanag ang simbahan. Kumukuti-kutitap na mga Christmas lights, makukulay na parol, maliwanag na chandeliers at spotlights, lahat maliwanag sa gitna ng dilim. Naghanap tayo ng liwanag sa panghihina ng loob dahil sa mga suliranin at kawalan ng kasiguruhan sa buhay. Sa gitna ng gutom at paghihirap, hiling natin ang kaganapan ng buhay, ang sapat na makakain araw-araw. Sa malulungkot na pamilya dahil sa pangingibang bansa ng mga kapamilya, sa mga namatayan at nahiwalay sa mahal sa buhay, sa mga kaguluhan at pagkakawatak-watak sa ating bayan. Pangingibang bansa, pamilya, mga namatayan at nahiwalay sa mahal sa buhay, sa mga kaguluhan at pagkakawatak-watak sa ating bayan. Tayo ng isang dambana, saan isinilang si Jesus. At doon ay mayroong tila tala sa sahig, sa mismong bahagi kung saan isinilang si Jesus. Tila ba sinisinaga ng lahat ng lalapit doon? We gather around Jesus to receive a ray of light. Hindi lang basta pisikal na liwanag. Si Jesus ang ating tanglaw at pag-asa. Siya ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Si Jesus ang liwanag, ang maningning na liwanag na tatanglaw sa mga kadiliman. Sa kadiliman ng gabi, nasilaw ang mga pastol sa luwalhati at liwanag, sapagkat ang sanggol na si Jesus ay ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang pagbubukang liwayway ng ating kaligtasan. He is the dawn from on high. Tinanggap natin ang liwanag na ito noong tayo'y binyagan. Tayo'y nagiging liwanag ni Jesus. Kung sumusunod tayo sa Kanya, namumuhay katulad niya, nagpapasya katulad niya, nagmamahal katulad niya. Sa unang pagbasa, hinihimok tayo ni Propeta Isaías na kumilos ayon sa katarungan at maging laging matuwid sa ating mga gagawin. Batay sa panukala ng aklat ni Propeta Isaías,
ang pagtugon sa panawagan at atas na ito ng Diyos para sa ating lahat ay liwanag na tatanglaw sa ating lipunan at sa sanlibutan. My salvation is about to come. Ang pagliligtas ko'y hindi na magluluwat. Kung papaanong tiyak ang pagbubukang liwayway, ganoon din ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa atin. Sa ating karanasan, ano ang mga sanhi ng kadiliman sa buhay ng tao? Kasakiman, ang pag-intindi sa sariling kapakanan na lamang, pagiging manhid, ang ating kawalan ng pakialam at ang kabingihan ng ating puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Pagkamakasarili, kapag sariling kapakanan lamang ang inaatupag. Greed, apathy or indifference, selfishness. Ito ang mga ugat ng maraming kadiliman sa ating buhay. Maging liwanag tayo katulad ni Jesus. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagbibigay. We go beyond our greed. It is a season of gifts. Hindi lang ang mga tira-tira, kundi mga handog na kasama ang sarili. May kahirapan sa mundo natin dahil marami ang madamot, marami ang makasarili. We can become light for others when we are faithful in our relationships, honest at work and in service, and loving in our dealings with others. Ipinakilala si Juan Bautista sa Ebanghelyo bilang tanglaw na nagniningas. John was a tireless proclaimer of the need to repent and to prepare the way of the Lord. John was a tireless preacher to Herod so that he could change his ways. John did not grow weary in fulfilling his mission, even in prison and up to his death. John the Baptist is a good reminder to us not to grow tired in doing good and in sharing the light and joy of the gospel to others. Mga kapatid, huwag tayong mapagod katulad ni Juan Bautista sa paghahanda at pagtutuwid ng ating mga puso para sa pagdating ng ating Panginoon. Katulad ni Juan Bautista, maging liwanag tayo. Ang buwan, hindi niya sariling liwanag at ganda ang kanyang ipinapakita. Inaaninag ng buwan ang araw, inaaninag natin si Jesus. Nung tayo'y bininyagan, pinagkalooban tayo ng kandilang may sindi at sinabi sa atin, ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap sa binyag. Naway mag-alab ito sa iyong puso't diwa hanggang sa pagbalik ni Kristong ating Panginoon. Tayo'y pinagkalooban ng liwanag ni Jesus sa madilim na mundo natin. Minsan, mas maginhawang mamuhay sa dilim. Sa dilim walang nakakita, walang nabubuko. Sa dilim, nakakapagtago tayo. Sa dilim, naikukubli natin ang totoo. Sa dilim, hindi tayo nakikita, hindi rin tayo nakakakita. Sa dilim, tayo'y nag-iisa, walang pakialam, walang nakikialam. Taglay natin ang liwanag ni Jesus upang magdulot ng liwanag sa madilim na mundo natin.
Ano bang madilim sa buhay natin, sa buhay ng ating pamilya, sa buhay ng ating pamayanan, ang kailangang sinagan ng liwanag ni Jesus. Kung makakaranas ka ng madilim sa buhay mo, may inihahandang maliwanag at maganda ang Diyos para sa iyo. Mga minamahal na kapatid, hayaan nating tanglawan tayo ng liwanag ni Jesus. Maging liwanag tayo sa mundo nating puno ng kadiliman. Magliwanag tayo dahil taglay natin ang liwanag ni Kristo. Amen.